Good as kulong na rin yung nangyayari na yun. Dahil wala siyang diretso, wala siyang right na kung ano man ang gagawin sa kanya, magiging kapatungan pa ng kasalanan niya or ano. Pero hindi dapat na sa ibang bansa sa dinala. Dito sa atin, meron talaga tayong ano rito. Meron tayong korte rito na siya mag-decide ng ano. Turn over or to endorse the president, the former president to ICC. So, wala silang, kung para sila sa justice at sa batas, walang batas dito eh. 这是一个重要的突发事件，中方注意到有关消息，并正在密切关注事态发展。我想重申，中国一贯主张国际刑事法院应严格遵循补充性管辖原则，依法审慎行使职权，避免正义和双重标准。 Si Jesus Escudero matapos ngang ipatupad ng pamahalaan ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Sa opisyal na pahayag na inilabas si Senador Escudero ngayong umaga, sinabi nito na ang mapayapa at maayos na pagpapatupad ng warrant ng Interpol ay nagpapakita ng pagsunod sa pangako ng bansa sa pandaigdigang kasunduan. Inaasahan naman ng tagapangulo ng Senado na irerespeto ng ICC ang mga karapatan ni dating Pangulong Duterte at sisiguraduhin ang pagbibigay ng angkop o patas na proseso o pagtrato batay sa rule of law. Bagaman natural sa demokrasya ang debate at hindi pagkakaunawaan, hinihimok ng senador ang mga mamamayan ng kahinahunan at respeto na ipinakita rin ng magkakaibang panig kaugnay ng pangyayari. Hinihikayat din ito ang mga kandidato sa midterm elections na huwag gamitin ang issue para sa pagtataguyod ng kanilang kandidatura dahil sa isaan niya itong seryosong suliranin. Samantala, kinwestiyon naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang naging proseso ng pag-aresto sa dating Pangulo na basta na lang anya isinakay sa eroplano habang may petisyon sa Korte Suprema. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa? Diba? So, dagdag pa ni Senador Cayetano, ang pagiging mahinahon ay hindi nangangahulugan na papabayaan na lang ang inhustisya sa nangyayari. So, fellow lawyers, it doesn't matter if we're pro-admin, pro-Duterte, neutral, etc. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na pwede talagang a foreign court will order tapos
arestuhin mo dito, sige, sabihin mo pwede yon, but Ella, nauna na rin kinondena ni Senador Christopher Bongo ang pagkaaresto kay dating Pangulong Duterte, habang iginiit naman ang isa pang kaalyado ng mga Duterte na si Senador Ronald Bato de la Rosa na walang sapat na legal na basihan ang pag-ootorisa sa investigasyon ng ICC. Ito ay dahil sa pagbitiw ng Pilipinas sa Rome Statute sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Suportado ng kampo ni Duterte ang pagsusampa ng petisyon sa Korte Suprema upang ideklara ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC na labag sa konstitusyon. Sinasabi ng kanilang argumento na nararapat na itigil ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Sa kabila ng pag-aresto, ang mga pahayag ng mga opisyal ng AA ay nagpapatunay na walang banta sa pambansang seguridad. Ipinahayag nila ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Nagbigay ng pahayag ang Meralco na may sapat na supply ng kuryente sa tag-init sa kabila ng mga pangamba ng publiko. Nakipag-ugnayan na rin sila sa mga supplier upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply. Ngunit, nagkaroon ng dagdag na singil ang Meralco ngayong Marso, na nagdulot ng pag-alala sa mga consumer. Ang pagtaas na ito ay resulta ng pagtatapos ng refund para sa regulatory reset fee. Dagdag pa rito, ang bagong buwis ay magdadagdag ng $0 sa bawat megawatt bawat oras sa presyo ng kuryente. Apektado nito ang mahigit 1.5 milyong mga customer sa Michigan, Minnesota, at New York. Sinabi ni Premier Ford na hindi sila mag-atubiling itigil ang pagbebenta ng kuryente sa US kung magpapatuloy ang trade war. Maari ring tumaas ang halaga ng buwis na ipapataw sa kuryente. Bilang bahagi ng kanilang hakbang, tinanggal ng Ontario ang lahat ng produkto mula sa US sa kanilang mga tindahan at ipinagbawal ang mga kumpanya ng US sa pagsali sa bidding para sa mga pampublikong proyekto. Sa Bulacan, bumuo ang IENI ng espesyal na task force upang mas mapabilis ang pag-imbestiga sa mga kaso. Tinututukan nila ang pag-aresto kay alias Atan na nangyari sa insidente. Nagsasagawa ang 50 IENI personnel ng pagsasanay para sa mga darating na halalan. Layunin nitong mapanatili ang kaayusan at seguridad sa panahon ng eleksyon. Mayroon ding 4 na miyembro ng medical response team na tutulong sa mga pulis at sibilyan. Sila ang magbibigay ng first aid sa mga nangangailangan sa panahon ng halalan. Samantala, ang pagong ay agad na pinakawalan matapos masiguro na ito ay nasa mabuting kalagayan, alinsunod sa mga alituntunin ng INR. Mahalaga ang ganitong hakbang para sa kanilang konserbasyon. Isang lawin o Green Falcon ang nahuli at nailigtas matapos mahulog mula sa isang poste ng kuryente. Ang lawin ay kilala bilang pinakamabilis na hayop sa mundo. Matapos ang masusing pagsusuri, ang lawin na may bigat na 41 kilo at wingspan na 72 sentimetro ay pinalaya rin. Ang mga hakbang na ito ay mahalaga para sa pangangalaga ng mga endangered species.